Ilang taon na po tayong pinaglululuko ng ilang pong tao sa gobyerno. So usapin po ng budget ng DPWH. Kasi nga, magandang balita. Saan pong issue? Anong issue? Dito po sa flood control scandal na ito, ang ating pong ombudsman ay nagsabi na sila po ngayon ay bumuo na po ng special team para nga po sa pagtutok sa mga kasong ito. As a matter of fact, siya daw po nakikipagpulong na sa Sandigan Bayan para po dito sa sinasabi daw po na pagkakaroon po, ang tingin ko dito, magkakaroon ng special court. No? Yan pong aking pag nagtiyaho na mangyayari dito. And that's very good. Opo, para ho talaga magkaroon ng focus kasi nga ang mga kababayan po natin ay naiinip, no? At naghihintay po ng konkretong aksyon ng mga sangay ng gobyerno na siya po naman dapat pong kumilos po sa skandalong ito. Ang sabi ng ombudsman, within the week daw po, meron nang masasampahan, right? Preliminary investigation. Yan. Ibig sabihin po, susuriin na po ang mga ebidensya sa mga sangkot dito. Hindi pa ho natin alam kung sino-sino ho ang sangkot maliban doon sa mga taga DPWH. Pero ang kagandahan po naman dito, uusad na po daw ito yung kanyang preliminary stage pa lamang. Tandaan natin hindi pwedeng madaliin din ng sobrang mamadali na kinalaunan po ay babasura lang po ng Sandigan Bayan yung kaso. Okay, ang Sandigan Bayan ngayon ay nagbabangon puri. Walang galang po sa ating mga maestrado. Yes. May sinasabi sila. Sinasabi nila dito, plano daw nila na paikliin po sa 120 days yung trial para sa corruption cases. Yan nga po yung nangyari doon sa 2026 deliberation pa rin ng, deliberation ng 2026 national budget. Yun nga pong napag-usapan. So, good news din yun, pero titignan natin kung talagang mapapabilis. Pagka po nagawa na yung sinasabi nila na bagong rules ng Sandigan Bayan. Well, yung pong pagpapabilis, kumbaga, subjective yan, Mabilis, hindi mabilis na i-dismiss yung kaso. Yun sana. Okay, di ba? Mabilis po sa usapin nang hindi sila papayag ng delaying tactics ng mga akusado po dito. Okay, kasi nga po sa mga nagdaan, alam po naman nila yan na nagkaroon po ng mga dismissal dahil po sa napakabagal, napakatagal at yan po ang sinabi ng mga inakusahan, inordinate delay, kaya po na-dismiss pabor doon sa mga sangkot sa pork barrel scam na nangyari po sa ating bayan, pati po doon sa fertilizer fund scam na yan. Okay, sige, so abangan natin. Pero sa gitna po nitong ating pag-antabay sa magiging galaw po ng ombudsman dito po sa partikular na ilang pong mga piling kaso muna na kanila pong dadaanan daw po ng preliminary investigation and eventually po filing kung may sapat na ebidensya, ang magandang ibinubunga ngayon nito pong pagkakalantad nitong skandalong ito, girl, kung obserbahan lang po natin, ay ang masusi ngayong pag-aaral sa budget particular na po ng DPWH. FM. Dahil lumalabas ngayon na sa pag-aaral po ng ilan na mga mambabatas po sa mataas na kapulungan ng Kongreso, mukha pong ilang taon na po tayong pinaglululuko ng ilang pong tao sa gobyerno. So usapin po ng budget ng DPWH. Kasi nga, ako lang po din ay nagtataka, mawalang galang lang po. Ang miyembro ng Kongreso ngayon, baby girl, ay 318, no? Tama, 318. So kung 318 ang mga miyembro po na mababang kapulungan ng Kongreso, ang bumoto daw po pabor dito po sa General Appropriations Bill, yung ating pambansang budget, ay 287. 12 po ang bumoto ng no at 2 yung nag-abstain. Okay. So assuming po na 287 ang yung apong bumoto ng yes dito, ang ating presumption dumaan sa kanila sa pagbusisihin nila yung budget ng DPWH, right? Opo. So kung dumaan sa kanila at binusisi po nila ito, ano nga ni na dito po sa pag-aaral ng ilang mga senador
lumalabas po mga kapatid na doon po sa kabuuang proposed budget ng DPWH, baka daw po ito matapyasan ng posibleng umabot sa 348 billion pesos. Bakit ika po ninyo? Dahil daw po sa sinasabing mga red flagged na mga infrastructure projects worth 271 billion and some 70 billion worth of projects na kung sinasabi daw po nila ay overpriced by 1,000%. Based on independent review by experts or engineers. At may binabanggit din daw po mga kapatid na yung pong inaprobahan ng lower house na budget ay meron daw pong 6,817 items na may problema po sa transparency and accountability issues. Meron din daw pong sinasabi na 4,566 na mga road projects, okay, ang questionable. Meron din daw pong 40 duplicated projects over 1 billion. Okay? And, sinasabi mga kapatid na mukha daw pong hindi sila papayag na ibigay yung hinihingi na kabuang budget ng DPWH. So, ang tanong ngayon, baby girl, is sa dinami-dami ng mga mamabata sa mahabang kapulungan, paano nakalusot ito? Hindi po ba? So, in fairness, yung nasa tataas, medyo iilan lang yung naandoon. And let's give them the credit na inisa-isa po nila ito. Mismo si Secretary Vince umaamin na hindi nga nila ito na isa-isa. So, mga kapatid, ito lang po magandang subaybayan natin dito. Kung ang binabanggit po ng ilang mga senador na meron pong posible na mga 348 billion, o sabihin na po natin, na 271 billion ang ibabawas sa budget ng DPWH. Pero pwede bang huwag nyo na itong ilaan sa alimampung paggagastosan ng gobyerno? Kasi hindi sinasabi ni Tito Sen. Yes. Baka daw po ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na nag-propose ng 6.7 trillion pesos. ang ehekutibo na hindi nila aaprubahan yung halagang yun bagkus ay Mas mababa. mababawasan daw po. Yan ang sinasabi. Asa sa'yo. Oo, aprubahan mo na lang. Oo. Ang tanong ko lang, bakit ngayon lang nila ginagawa yan? Anong ginawa nila nung huling taon, last Huwag year's na natin budget? balikan yun kasi nga obvious ba? Oo. Di ba na may mga Anong ginawa nila noon? may mga kasapakat daw. Bakit daw. ngayon lang? Bakit ngayon nyo lang ginawa Kung hindi ginawa, trabaho kung nyo? hindi ginawa, sasabihin mo, Sorry, hindi ginawa. nagtatanong lang naman. Ngayon ginawa, Eh, sasabihin mo, bakit ngayon lang? Dapat ba mag-thank you ako na ginawa nila trabaho nila? Trabaho nila yan. Nagtatanong lang naman din. Trabaho nila yan. Magte-thank you ba tayo? Thank you.